Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang RJ. 27 years old na po ako nang magsimula ang aking kwento. Isa po akong introvert. Mahiyain na po ako mula pagkabata, kaya naman kahit consistent honor student naman po ako ay halos hindi pa rin ako napapansin ng nanay ko. Mas napapansin niya sina kuya at yung bunso kong kapatid na parehong sporty at achiever din sa eskwelahan. Gusto ni nanay na maging accountant ako, pero dahil mahiyain ako ay hindi kaagad ako nakahanap ng trabaho. Parang ikinulong po ako noon sa sarili kong bahay, Papa Dudut. Hindi naman po talaga yon ang kurso na gusto ko, pero si nanay ang pumili noon para sa akin dahil malaki raw ang sweldo ng mga accountant. Akala ko naman ay sosuportahan niya ako, pero mula na mag-aral ako ay kinailangan ko pang mag-part-time job para may ipanggastos ako sa kolehiyo. Madalas din akong rumakit noon hanggang sa pinasok ko ang freelancing kahit na estudyante pa lamang ako. Dahil doon, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng allowance at nagkaroon ako ng sapat na panggastos. Hindi na ako umasa pa sa sustento ni tatay dahil si nanay din ang humahawak noon. Papa Dudut, nakatapos ako ng kolehiyo ng sariling sikap lamang. At nang mag-decide ako na ituloy ang freelancing ay hindi yun nagustuhan ni nanay dahil maliit pa ang kinikita ko noong time na yon. Samantalang si kuya ay sumasahod na ng 50,000 pesos kada buwan. At yung bunso naming kapatid ay consistent sa pagiging achiever kaya laging napapasaya si nanay. Naging streamer po kasi yung bunso kong kapatid at malaki ang kinikita niya roon kahit nag-aaral pa lamang. Kaya naman halos hindi na ako napapansin ni nanay. Nag-aambag naman ako sa mga gastusin, pero halos hindi na rin yon napapansin dahil kadalasan ay nabayaran na ni kuya ang mga bills namin. Hanggang sa na-realize ko na parang may favoritism talaga si nanay sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Kasirola. Nay, may ulam po ba kayong naitabi? Ay, wala na. Ubus na. Tulog ka kasi ng tulog dyan eh. Ayan, naubusan ka tuloy. Nagtatrabaho po ako sa kwarto, hindi po ako natutulog lang. So, sinong niloko mo? Lagi kang nagkukulong sa kwarto mo. Tinatawag ka pero wala kang naririnig. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo narinig. Lumabas-labas ka kasi sa kwarto mo para hindi ka nabibingi. Ginagawa mo kasing opisina yung kwarto mong hindi man lang nasisikatan ng araw eh. Di po ako pwede dito sa labas magtrabaho, maingay po rito eh. Ah, ganon? Sa tingin mo nakakaabala pa kami sa'yo? Nakakahiya naman, RJ. Nay naman, hindi po yun yung ibig kong sabihin. Kailangan ko lang po talaga ng tahimik na lugar para sa trabaho ko. Kaya nga po sa kwarto na lang Hindi ako. ako interesado sa ginagawa mo. Kung gusto mong makakain, magluto ka ng sarili mong hapunan. Wala kang kasambahay dito. Ay, magdedelata na lang po ako. Kung ginamit mo sana yung tinapos mo, maganda na sana yung trabaho mo ngayon. Yung kasabayan mo, kumikita na ng 60,000 monthly. Samantalang ikaw, kulang pa sa sarili mo yung sinesweldo mo. Hindi ko alam kung bakit nagtitiis ka pa dyan sa pipitsuging trabaho mo eh. Samantalang ang daming magagandang opportunity sa'yo sa labas. Nag-iipon lang naman po ako ngayon, Nay. Mag-i-exam din po ako. Kailangan ko lang po masecure lahat ng gagastusin ko. Itutuloy ko naman po eh. Diyos! Kahit nga hindi ka na mag-exam, maganda pa rin yung magiging trabaho mo. Ang sabihin mo, kulang ka sa diskarte. Mas gusto mong magmukmok sa kwarto. Bakit hindi mo gayahin yung kuya mo? Ang laki na nang naitulong sa akin. Hindi ko na kailangan problemahin yung mga gastusin dito sa bahay kasi siya na yung bahala. Talo ka pa nga nung bunsong kapatid mo eh. Mas malaki pa yung kinikita kaysa sa'yo. Ay,
Ewan ko nga ba kung bakit nagkaroon ako ng anak na kagaya mo. Darating din naman po ako ron, Nay. O ay kailan pa? Kapag wala na ako. Kapag hindi ko na mapapakinabangan yung pinaghirapan mo. Nagbibigay din naman po ako para dito sa bahay ah. Di nyo lang po napapansin kasi mas malaki yung binibigay sa inyo ni Kuya. Pinagmamalaki mo yung ambag mo rito sa bahay, dilata lang yung kayang bilhin. Uy, tama lang pala na dilata yung ulamin mo. Kasi yun lang naman yung kayang bilhin ng sweldo mo. Ay, sige na po, Nay. Simula po ngayon ako nang bahala sa pagkain ko para hindi na rin po makadagdag sa mga problema nyo. Sa susunod, ikaw naman yung magbayad ng kuryente. Ang lakas mo rin kumonsumo pero yung kuya mo yung nagbabayad. Nay, di po ba nag-abot ako sa inyo ng 2,000 nung nakaraan? Kulang yon. Kaya sa susunod na buwan, ikaw naman yung magbayad. Wala naman pong problema sa akin yun eh. Kung may iba pa po kayong pababayaran sa akin, sabihin nyo lang po. Magagawan ko naman po ng paraan yun. Aba, hindi ka na dapat sinasabihan. Magkusa ka na. Yun ang dapat. Opo, Nay, magkukusa na po. Nga pala, kailangan na ring palitan yung washing machine. Baka naman gusto mong ikaw na yung bumili ng bago. Para may ambag ka naman sa mga gamit dito. Sige po, paglalaanan ko na po sa susunod kong sweldo. Meron pa po ba kayong sasabihin? Maglibot ka rito sa bahay nang makita mo kung ano yung mga kailangan palitan. Alam nga namang lahat na lang sasabihin ko pa sa'yo. Ay, sige po, magluluto na muna ako ng pagkain para makabalik na ako sa trabaho ko. Papadudod sa kabila ng hindi patas na pagtrato ni nanay sa akin kumpara sa mga kapatid ko, ay ginagawa ko pa rin ang lahat para makatulong sa kanya. Sa katunayan, 80% ng sweldo ko ay binibigay ko na kay nanay para wala na siyang masabi. Hindi ko na lang iniisip na hindi ako tinulungan ng nanay ko noong nag-aaral ako sa kolehiyo. Ang mahalaga na lamang sa akin ay may ambag ako sa bahay sa pagbabaka sakaling magbago rin ang pakikitungo sa akin ni nanay. Papadudot, bukod po sa hindi ko naranasang maging paborito ni nanay, ay hindi ko pa rin po nararanasang magkaroon ng girlfriend. May mga nakikilala naman po ako sa social media account ko pero palagi akong nafe-friend zone. Gaya na lamang ni Ederlyn. Naging close kami noong binasted niya ako at sa kanya ako madalas naglalabas ng sama ng loob. At palagi rin naman siyang nagbibigay ng advice. Pinigilan ko naman ang sarili ko na hindi na ma-fall sa kanya pero sa katagalan ay hindi ko na yon napigilan. Lalo na nang mag-decide si Ederlyn na makipagkita sa akin, Papadudot. Nasaan na kaya si Ederlyn? Sabi niya nakababa na siya ng bus ah. RJ! Ikaw na ba yan? Ay! Ikaw nga! Uy! Oh, bakit ganyan yung reaction mo? Wala. Nagulat lang ako. Bigla mo kasi ako niyakap eh. Hindi ka ba sanay nang niyayakap? Hindi pa kasi ako nayayakap ng ibang babae bukod sa mga pinsan ko. Ganun? Ito, Bakit mo ako hinalikan sa labi? para ako rin yung first kiss mo. Ha? Pero di ba ayaw mo naligawan kita? Dati yun kasi hindi pa naman tayo nagkikita sa personal. Feeling ko kasi noon parang ayaw mong makipag-meet kaya binasted kita. Ayoko naman ng online boyfriend lang. Sorry. Mahihain lang kasi talaga ako. Kita ko nga. Pero wag kang mag-alala, ako na lang yung mag-a-adjust para sa'yo. Perfect kaya tayo. Isang introvert at isang extrovert. Magtatagal ka ba rito? Hindi, ilang araw lang ako rito. Gusto lang talaga kita makita tsaka para matupad na rin yung mga travel goals natin. Sabi mo, itutour mo ako dito sa Ilocos. Gagawin ko naman yun. Ang kaso, hindi kita madadala sa bahay eh. Okay lang ba kung ihanap na lang kita ng pansamantalang matutuluyan mo? Don't worry, okay lang naman sa akin na mag-hotel na lang muna. Ilang araw lang naman eh. Ako nang bahala sa pang-check-in mo. Huh? Hindi, no, ako na. May budget ako para dito, kaya wag mo na akong alalahanin, okay? Basta, ikaw yung tour guide ko. Pasensya ka na talaga ah. Kung hindi lang sana magagalit si nanay eh. Doon na lang kita patutuluyin sa bahay.
Ano ka ba? Okay lang talaga. Mas mag-worry ako kung mag-aaway pa kayo ng nanay mo dahil sa pagtuloy ko sa inyo. Ay, salamat at naiintindihan mo. Tara, samahan na kita mag-check-in. Okay, pero wag ka na muna umuwi Samahan mo muna akong kumain. Siyempre naman kakain tayo. Kung gusto mo, simulan ko na ngayon yung pag-tour ko sa'yo eh. Bukas na lang. Medyo pagod pa kasi ako sa biyahe. Ang layo kasi. Sabi ko kasi sa'yo, ikaw na lang pupuntahan ko. Sorry, pero kapag hinintay ko pang ikaw yung pumunta sa akin, baka hindi pa rin tayo nag-meet until now. Ganun ba talaga akala mo sa akin? Honestly, oo. Paano kung sabihin ko sa'yong may nahanap na akong matutuluyan sana sa San Pedro? Eh di sorry kung na-judge kita. Pero ngayon, gusto ko lang ipaalam at linawin sa'yo na binabawi ko na yung pang-reject ko sa'yo noon. Tayo na! Ha? Tayo na? Aha. Salamat ha. Akala ko kasi talaga wala nang pag-asa na maging tayo eh. Pwede ba akong yumakap? Kanina pa nga ako naghihintay Papadudot, sa totoo lang ay halos lumubog na ako sa kahihiyan tuwing naaalala ko kung paano ko hinarap si Ederlyn sa unang beses ng pagkikita namin. Hindi ko rin inaasahan na sa araw na yon pa niya ako sasagutin. Nakakahiyaman na siya pa mismo ang pumunta sa akin ay natuwa na rin ako dahil finally ay nagkita na rin kaming dalawa ng personal. Dahil bungangera ang nanay ko, gustuhin ko mang doon na lamang sa bahay magstay si Ederlyn, ay hindi ko na po ipinagpaalam pa kay nanay dahil alam kong hindi rin naman siya papayag. Sinamahan ko na lamang siya para mag-check-in sa isang hotel. Medyo may kalayuan yon sa amin pero sabi ko sa kanya, ako na lamang ang pupunta sa kanya para hindi na siya masyadong maabala. Papadudot, bukod sa vlogger at dating virtual assistant si Ederlyn, ay may kaya po ang pamilya niya. Parehong nasa medical field ang mga magulang niya. At yung panganay naman niyang kapatid ay kapapasa lamang sa bar exam. Hospitality management ang tinapos ni Ederlyn pero mas gusto niyang mag-vlog. Sinubukan niya lang maging virtual assistant dahil sa akin at para masabi sa parents niya na may trabaho naman siya. Pero sa kabila ng estado nila sa buhay, kahit minsan ay hindi ko nakita ng kaartihan si Ederlyn. Kaya naman mas lalo ko po siyang nagustuhan. Ang problema, akala ko ay matutuwa ang nanay ko kapag naipakilala or nagpakilala na ako ng babae sa kanya gaya ng ginawa ng kuya ko. Pero nang dalhin ko sa bahay si Ederlyn para makilala ni nanay ay pinahiya ako nito sa harapan mismo ng girlfriend ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, panay ang hingi ko ng sorry kay Ederlyn dahil sa naging pakikitungo sa kanya ni nanay. Sinabihan kasi ako ng nanay ko na hindi raw siya interesadong makilalang babaeng kasama ko dahil dagdag palamunin lang daw sa bahay. Yon ay kahit na ipinaliwanag ko sa kanya na hindi naman makikitira o makikituloy man lang sa amin si Ederlyn. Masyado ko nasaktan sa ginawang yon ni nanay. At umabot na sa puntong sumama ng husto ang loob ko sa kanya. Papadudot, nang minsang bumisita sa amin, yung tita ko na kapatid ni nanay ay may naikwento ito sa akin na hindi ko inaasahan. Noong ipinagbubuntis pala ako ng nanay ko ay nagkaroon sila ni tatay ng malalang pag-aaway. Hanggang sa naisip ni nanay na ipalaglag na lamang ako dahil halos hindi na sila magkaayos noon. Pero nangako si tatay na mananatili sa tabi ni nanay hanggang sa maipanganak ako, kaya hindi yun natuloy. Naging okay ulit ang pagsasama nila hanggang sa ipagbuntis naman ni nanay ang bunso naming kapatid. Pero noong malalaki na kami ay tuluyan na silang nagkahiwalay. May iba ng partner ang tatay ko pero si nanay ay mas piniling hindi na lamang maghanap ng ibang lalaki. Sabi niya mas gusto niya raw na ituon ang atensyon niya sa mga anak niya. Pero parang nakalimutan naman niya na anak niya rin ako, Papadudot.
RJ! Ano ba? Kanina pa kita ginigising ah. Hindi ka ba tatayo dyan? Bakit po, Nay? Tutulog ko pa lang po eh. Sakit pa ng ulo ko. Paano hindi sasakit puyat ka ng puyat? Wala namang kakwenta-kwenta yung ginagawa mo. Bumangon ka na riyan. Ay, eto babangon na. Ano po bang problema? Mag-empake ka na ng mga gamit mo at ipapalinis ko tong kwarto mo. Po, bakit kailangan ko pang mag-impake? May iba nang magkakwarto dito. Ha? Saan naman po ako niyan matutulog? Wala na pong ibang kwarto dito sa bahay. Kung hindi mo kayang matulog sa sala, maghanap ka na lang ng mauupahan. Matanda ka na. Kaya mo ng sarili mo. Pero bakit naman po biglaan? Sana sinabi niyo sa akin na mas maaga na palalayasin niyo na pala ako dito para naman napaghandaan ko. Hindi naman po basta-basta na makakahanap ako ng mauupahan eh. Problema ko pa ba yun? Gawin mo ng paraan. Basta alisin mo yung mga gamit mo rito kasi may iba nang gagamit ng kwarto. Sino naman po? Kung gusto niyo, rirentahan ko na lang tong kwarto ko para… Ay, hindi pwede. Dito natitira yung mapapangasawa ng kuya mo. Pero habang hindi pa sila ikinakasal, magkahiwalay muna sila ng kwarto. Pero Nay, bakit kailangan ako yung umalis? Sino bang pinakamaliit yung ambag dito sa bahay? Di lumabas din yung totoo Anong pinagsasasabi mo? na may paborito kayong anak. Wala akong paboritong anak. Ikaw ha? Wala ka nang naitutulong sa akin kung ano-ano pang sinasabi mo. Totoo naman eh. Palagi na lang si kuya tsaka si bunso yung pinapaboran nyo. Porki sila yung nakakapagbigay ng malaking pera sa inyo. Pagdating sa akin, palaging mainit yung ulo nyo. Palagi na lang kayong galit. Lagi kayong nakasinghal. Parang di anak yung turing nyo sa akin. Dadramahan mo pa talaga ako. Ako yung magdedesisyon kung hanggang kailan ka lang pwedeng manatili sa bahay na to. Kaya bilisan mo na ang pagkilos dyan. Darating na mamaya yung girlfriend ng kuya mo. Mas pipiliin nyo pa talagang patirahin yung ibang tao dito kaysa sa sarili nyong anak? Grabe naman kayo, Nay. Pwede namang sina kuya yung mangupahan kung balak talaga nila magpakasal. Tsaka hindi lang naman po sa inyo tong bahay eh. Si tatay po ang nagpatayo nito kaya may karapatan akong tumira dito. Yung girlfriend ni kuya, meron ba? Hindi naman po siya parte ng pamilya. Pues ngayon, parte na siya ng pamilya. Kaya may karapatan na siya. At ikaw, total naman paalamunin ka lang dito sa bahay. Mas mabuti nang magsarili ka na nang matuto ka naman. Sige po, aalis ako rito. Patirahin nyo kung sino mang gusto nyong patirahin dito sa bahay nyo. Pero hindi na ako makikihati sa mga gastusin. Tsaka hindi na ako aasa na itatrato nyo ako na parang anak nyo rin. Kasi ganyan na kayo dati pa. Hindi kayo patas sa amin. Pero magantay lang kayo. Patutunayan ko sa inyo na kaya ko pang higitan yung ginagawa ng mga paborito nyong anak. Sinasabi ko sa inyo, balang araw, Nay, kakailanganin nyo rin ako. Papadudot na dala na po ako noon ng emosyon ko kaya nasabi ko yon kay nanay. Hindi ko po kasi matanggap na mas gusto pa ni nanay na magpatira sa bahay namin nang hindi niya naman kadugo. Samantalang ako na ginagawa ang lahat para makatulong sa kanya. Kahit na matagal na niyang pinaparamdam na kinalimutan na niya ako bilang anak, ay hindi niya man lang binigyan kahit katiting na konsiderasyon. Nagmukha akong kawawa noong araw na pinalayas niya ako. Nag-offer naman sa akin yung mga pinsan ko na sa kanila muna tumira pero tumanggi ako dahil kapag nalaman yon ni nanay ay hindi niya titigilan ang pangiinsulto sa akin. Pansamantala ko na lamang na iniwan sa kanila yung mga gamit ko habang naghahanap ako ng paupahan. Nang malaman ng girlfriend kong si Ederly na pinalayas ako ni nanay, sinabi niya sa akin na mangupahan na lamang daw kaming dalawa para makabukod na rin siya sa parents niya at magkaroon ako ng ka-share sa renta habang nag-iipon. Hindi naman ako nagdalawang isip noon dahil paraan na rin yon para makalayo kina nanay. Ipinamigay ko na lamang yung iba ko mga gamit, kaunti lang yon dinala ko at kasama na roon yung mga gamit ko sa trabaho. Nakapagsimula ako at nagkaroon ng payapang buhay nang hindi kasama ang nanay ko, Papa Dudut. Natapos
Tapos din, babe, may karapatan na ako matulog. Eh di congrats. Sige na, matulog ka na. Ako na lang muna mag-grocery mamaya. Ha? Hindi, sasamahan kita. Mamaya na lang ako matutulog pag uwi natin. Ayan ka na naman. Okay lang naman sa akin na ako na lang muna. Wala pa naman akong gagawin eh. Nakapag-upload na ako kanina. Mukhang mas maganda yung kitaan dyan sa ginagawa mo ah. Pwede ba ako dyan? Alam mo, buti na itanong mo yan. Matagal ko na nga sanang gustong i-offer sa'yo. Pero ayoko lang kasi na ma-feel mo na baka naliliitan ako sa sweldo mo, kaya ako yun gagawin. Ikaw talaga? Di naman ako mag-iisip ng ganun. Gusto ko nga kumita ng malaki para mas mabilis makaipon. Para kapag nagkita ulit kami ng nanay ko, wala na siyang dahilan para maliitin at insultuhin ako. Nga pala, hindi ka man lang ba kinukumusta ng mga kapatid mo? Bakit naman nila ako kukumustahin? Sa sobrang masunurin nila kay nanay, baka nakalimutan na talaga nila ako. Tsaka di rin naman ako umaasa. Kung noon nga na nasa iisang bahay lang kami, parang hindi nila ako kilala. Ngayon pa kaya na malayo na ako sa kanila. Bakit ba kasi ganun yung pamilya mo? Kung ako siguro yung makakaranas niyan, baka na-depress na ako. Buti nga matibay pa rin ako kahit papaano. College pa lang ako, ganun na sinanay sa akin eh. Si tatay naman, once in a blue moon na lang kung mangumusta. Nagbibigay lang sa akin nung nag-aaral pa ako kapag naaalala niya. Kapag nakalimutan niya, sorry na lang. Hindi naman ako makapagsabi sa kanya kasi alam ko na hawak nung bagong partner niya yung Facebook account niya. Baka pag-awayan lang nila yung pagsuporta sa akin. Kaya ba nag-part-time job ka na lang noon? Oo. At never yun na-experience ng dalawang kapatid ko kasi mahal na mahal sila ni nanay. Ay, hindi ko talaga gets yung mga nanay na hindi patas sa mga anak nila. Pare-pareho lang naman kayong dugot laman ng nanay nyo. Pero totoo pala talaga yung ganun, no? Na may mga parents na may favoritism. Ay, hayaan mo na. Mas mabuti na rin siguro na nangyari to para hindi na lumalim pa yung sama ng loob na nararamdaman ko sa nanay ko. Nakakabilib ka talaga, babe. Gusto ko naman yung part na may gusto kang patunayan sa nanay mo. Dama ko yung gigil mo ron eh. Pero nararamdaman ko rin na mahal mo pa rin siya. Hindi naman basta-basta mawawala yun. Nanay ko pa rin naman siya. Nanay mo nga siya, pero parang hirap naman siyang magpakananay sa'yo. Sabi mo nga, ginagawa mo naman lahat para makatulong sa kanya pero hindi niya yun nakikita. Pero pagdating sa dalawa mong kapatid, may special treatment siya. Ibig sabihin ba nun, magiging nanay lang siya kapag malaki na yung naiaabot na pera? Eh di parang sinusweldohan nyo na lang siya sa pagiging nanay niya sa inyo. Ewan ko ba dun kay nanay? Masyadong mainit yung dugo niya sa akin. Iniisip ko nga, kung naging CPA kaya ako, palalayasin pa rin kaya niya ako. Ikaw lang makakasagot niyan, babe. Ikaw yung mas nakakakilala sa nanay mo eh. Hanggat maaari, ayoko nang magsalita ng masama against sa nanay mo. Kasi alam kong pinapahalagahan mo pa rin siya. Basta sa akin, palagi ka may special treatment. Hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa akin kasi mas gusto kong sabay nating patunayan na hindi tayo nagkamali sa desisyon nating magsama. Papadudot, parang nagkaroon ako ng kalayaan at kakaibang saya mula nang palayasin ako ni nanay. Nagsama po kami ni Ederlyn pero kahit na nasa iisang bubong lamang kami, naglagay pa rin kami ng limitasyon para sa isa't isa. Alam ko na may pangarap pa si Ederlyn at ganon din naman ako kaya nagkasundo kami na career muna ang ipopursu namin bago ang pagkakaroon ng sarili naming pamilya. Papadudot, isinama ako ni Ederlyn sa pagbablog niya. Mahilig kasi siya sa mga riding adventures at pumunta sa iba't ibang mga lugar kasama ang mga pinsan niya. Libangan niya lamang daw yon noong una hanggang sa dumami ang kanyang followers and subscribers. May account din siya sa iba pang streaming platforms at kumikita rin siya sa pagla-live doon. Nakabili siya ng may kamahalang motor na ginagamit niya sa pag-rides. Nahiya ako noong una dahil wala naman akong big bike na kagaya sa ginagamit nila. Pero pinahiram ako ni Ederlyn ng pera.
para makabili ako ng sarili kong big bike, Papa Dudut. Binayaran ko naman yon sa kanya nang magkaroon ako ng share sa mga kinikita niya. Mula nang isama ako ni Ederlyn sa mga vlogs niya, ay unti-unti na rin nawala yung pagiging mahiyain ko. Nagagawa ko na rin mag-live at doon ko naranasang makatanggap ng mga virtual gifts na pwede palang i-convert sa cash. Dahil streamer din yung bunsong kapatid ko, nakarating kay nanay yung ginagawa ko at hindi ko inaasahan. Ang ginawa niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung nakakuha kami ni Ederlyn ng mga endorsement, naisipan naming magnegosyo na rin habang ipinagpapatuloy ang pagiging vlogger namin. Dahil hindi naman habang buhay yung swerte namin doon. Nagkaroon kami ng sarili naming shop ng motorcycle parts. Pero dahil hindi naman kalakihan ang kinikita namin doon ay naisipan na rin naming subukan yung custom apparel printing at hindi naman namin pinagsisihan ang naging resulta. Sinuportahan kami ng mga kasama namin sa Riders Club at ng mga naging kaibigan namin ni Ederlyn. Hindi talaga namin akalaing magbo-boom yung business namin na yon, kaya medyo binawasan na namin ang oras sa vlogging para magkaroon pa rin kami ng sapat na pahinga. Matapos nga ang 3 taon, sa dami ng mga magagandang nangyari sa buhay ko, mula nang magsama kami ni Ederlyn ay hindi ko na alam kung paano ko pa siya mapapasalamatan. Papa Dudut, sinamahan niya ako sa mga panahong down na down ako at wala pang maipagmamalaki. Sa mga panahong yon ay hindi niya pinaramdam sa akin na siya ang mas may pera. Tinuruan niya ako kung paano dumiskarte at kumawala sa comfort zone ko. Kaya naman naisipan ko noong mag-propose sa kanya. Noong time kasi na yon ay sigurado na akong siya na ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay. Tinanggap naman niya ang proposal ko, kaya matapos yon ay pinasimulan na rin namin yung dream house naming dalawa. Gusto naming mabuo muna yon bago kami magpakasal. Pero nung binisita namin yung pinapagawa naming bahay, may sumugod sa akin ng wala akong kamalay-malay, Papa Dudut. Mukhang matagal-tagal pa bago matapos tong dream house natin. Oo nga eh, mukhang kailangan pa nating doblehin yung sipag sa pagtatrabaho. Wala namang problema yun. Kayang-kaya natin yun, babe. Pero kapag magkakaanak na tayo, hindi na pwede yung ganun ha. Ayoko ma-stress ka masyado. May 1 taon pa naman tayo, di ba? Madadagdagan pa yung ipon natin. Oh, may dumating. Sino kaya yun? Babe, nanay mo yata. RJ! Nay? Ano pong ginagawa niyo rito? Binibisita ka. Mukha kasing nakalimot ka na. Ano, porket mapera ka na ngayon, kinalimutan mo ng may nanay at mga kapatid ka pa. Kinalimutan? Nay, kayo po yung unang nakalimot. Tsaka di ba pinalayas niyo ako sa bahay niyo? Mula nung umalis ako, kahit 1 beses hindi niyo ako kinumusta. Wala ako natanggap sa inyo. Sa tingin mo, dapat ba akong humingi ng tawad sa'yo? Hindi magulang ang magpapakumbaba para sa anak. Kawalan ng respeto yung pagtalikod na ginawa mo sa amin. Alam niyo, Nay, kung kawalan ng respeto lang din naman yung pag-uusapan, kayo po yung unang gumawa nun sa akin. Ginawa ko naman po lahat ng makakaya ko para makatulong sa inyo, pero ni minsan, hindi niyo pinaramdam sa akin na may halaga ako sa inyo. Inalagaan kita mula pagkabata. Binuhay kita. Kahit na hindi kami maayos ng tatay mo noong ipinagbubuntis kita. Hindi pa ba pagpapahalaga yun? Binuhay niyo nga ako, oo. Pero hindi ko naman naramdaman na may nanay ako. Palaging sina kuya at saka si Bunso yung iniintindi niyo. Oh, nung kayo yung pumili ng course ko sa college, akala ko susuportahan niyo ako. Pero iiwan niyo lang pala ako sa ere. Nakalimutan niyo na po, Nay? Ako yung nagpaaral sa sarili ko. Naramdaman ko lang naman na nanay ko kayo nung graduate ako ng college eh. Mas kailangan ng kuya mo yung suporta ko noong panahong yon. Isa pa,
Nakakuha ng scholarship yung mga kapatid mo, kaya nakapag-aral sila sa private university. Nay, libre yung tuition fee dun sa college na pinasukan ko. Kahit konting panggastos lang sana. Humihingi naman ako kay tatay pero sa inyo niya ibinibigay. May binigay ba kayo sa akin? Wala. Puro kay kuya nyo lang naman ginagastos lahat ng mga inaabot sa inyo ni tatay na para sa akin. Kaya tama lang na bumawi siya agad sa inyo nung makapagtrabaho na siya. Kaya ba ngayong kumikita ka na ng malaki ay nagmamayabang ka na? Hindi ka makakarating sa kinalalagyan mo ngayon kung hindi kita iniluwal. Utang mo sa akin ang buhay mo. Alam nyo Nay, kung pera lang naman yung gusto ninyo, pwede naman kayong manghingi eh. Hindi ko naman kayo pagdadamutan. Pero yung sinasabi nyo na utang na loob ko sa inyo yung buhay ko? Sige, sabihin na natin na totoo yon kasi binuhay nyo ako. Pero kung may choice lang ako nun, hindi ko naman gugustuhin na mabuhay na kulang sa pagmamahal ng isang ina eh. Kaya nyo naman magbigay ng pagmamahal eh. Nagawa nyo nga sa mga kapatid ko. Pero bakit pagdating sa akin ang damot-damot nyo? Ano po bang nagawa ko sa inyo? Papadudot na tahimik na lamang po noon si nanay at napilitang umalis dahil sa sagutan naming yon. Pero bago siya umalis ay sinabihan ko siya na mag-transfer na lamang ako ng pera sa bank account niya. Bukod sa nasaktan ako sa mga sinabi ng nanay ko ay nalungkot po ako sa katotohanang naalala lamang ako ng nanay ko dahil may pera na siyang mahihingi sa akin. Nagbingi-bingihan po siya sa mga saloobin ko gaya ng ginagawa niya noon. Matapos ako mag-transfer ng pera sa account ni nanay ay minessage niya ako sa Facebook at pinipilit na doon na lamang ulit tumira sa bahay. Pero nang pinanindigan kong bubukod na ako dahil balak na naming magpakasal, ni Ederlyn ay hindi naman yon nagustuhan ni nanay. Nalaman ko na lamang na nag-post na pala siya sa Facebook para paringgan ako. Nabasa naman po yon ng mga kamag-anak namin at kinampihan nila si nanay. Dinilit naman po ni nanay yung Facebook post niya pero wala na rin pong silbi yun dahil masama na ang tingin sa akin ng mga kamag-anak namin. Papadudot nalaman ko na lamang na wala na pala sa bahay namin yung girlfriend ni kuya dahil pinalayas daw po ito ni tatay nang minsang bumisita siya roon. Sinabihan niya raw po si kuya na bumukod na kung balak nitong bumuo ng sariling pamilya. Wala naman pong nagawa noon si nanay kaya napilitan ng umalis doon si kuya. Yan ang mga ganap, Papadudot. Ano babe, kumusta sa bahay niyo? Ayun, dalawa na nga lang sila ng kapatid kong bunso. Pero magulo pa rin. Bakit naman? Yung bunso kasi namin natutong bumarkada. Porke maagang kumita ng sariling pera, lumaki yung ulo. Hindi na nakikinig kay nanay. Kaya ngayon, bukod sa hindi na nakakapag-live streaming, hindi pa pumapasok sa school. Kaya dropped out ang kinahinatnan. Gusto ni nanay na pagsabihan ko yung kapatid ko, hindi naman makikinig sa akin yun. Nangihingi siya ng suporta. Pag-aralin ko raw hanggang makatapos ng college. Anong sinabi mo sa nanay mo? Pumayag ka ba? Wala naman sanang problema sa akin yun kasi kaya ko pang diskartehan pero hindi ko naman nakikita sa kapatid ko na gusto niya mag-aral eh. Halos hindi na nga umuwi sa bahay. Yung tatay mo, ayaw na bang suportahan yung kapatid mo? Ayaw na eh. Wala na raw siyang ganang suportahan yung ganong katamad mag-aral. Hindi ko naman siya masisisi. Sino ba naman kasing gaganahan magpaaral sa taong hindi naman nagpupursigi? Nakakaloka talaga yung pamilya niyo, babe. Buti na lang, iba ka sa kanila. Kung hindi ako pinalayas noon ng nanay ko, impyerno pa rin sana buhay ko ron. Ano palang plano mo? Makikipag-ayos ka ba sa nanay mo? Ay, hindi ko alam babe. Parang kahit ano namang gawin ko, masamang anak pa rin ang tingin niya sa akin eh. Pero nagbibigay ka naman ng pera sa kanya, di ba? Oo, nagbibigay pa rin ako. Hindi ko siya pagdadamutan. Pero di na ako umaasang magkakaayos pa kami. Di na rin ako umaasa na mararamdaman ko pa na mahal ako ng nanay ko. Buti pa nga si tatay kahit na para siyang kabuting pasulpot-sulpot lang sa bahay, may malasakit pa rin siya sa akin.
Sorry ha, pero kaya lang naman kayo nagkasira-sira kasi masyadong mukhang pera yung nanay mo. Hindi kaya yun din yung dahilan kaya sila naghiwalay ng tatay nyo? Hindi ko alam kung ano talagang dahilan ng paghihiwalay nila. Pero sa nakikita ko, mukhang ganun na nga. Tsaka kung titingnan si tatay, hindi rin niya pinagsisisihan na hiniwalayan niya si nanay. Masaya na siya sa bago niyang partner. Tsaka okay naman kami ni tatay. Tinanggap ko na lang na iba na yung priority niya. Pero ang importante, naaalala niya pa rin na may mga anak siya kay nanay. Pero yung nanay mo, sa tingin mo ba, wala na talagang pag-asa na maayos yung relasyon nyo? Paano kapag ikakasal na tayo, hindi mo ba siya iimbitahin? Sa totoo lang, di ko alam. Baka mag-skandalo pa siya sa simbahan pag nagkataon eh. Alam mo babe, mas maganda pa rin talaga na magkausap kayo ulit. Yung mas mahinahon at mas maayos na pag-uusap para maintindihan niyo yung isa't isa. Ang hirap kasi na may mabigat ka pa ring dala-dala kasi hindi maayos yung relasyon yung mag-ina. Alam ko naman na hindi ikaw yung nagkulang. Pero subukan mo lang na ikaw ulit yung lumapit sa kanya. Baka sakaling lumambot yung puso niya sa'yo. Ay, sige, susubukan ko. Basta babe, kahit anong mangyari dyan sa gagawin mo, nandito lang ako. Hindi ako makikialam sa pag-uusap nyo kasi baka mas lalo lang gumulo. Lalo na hindi ako gusto ng nanay mo. Oo babe, huwag ka na makialam. Ayoko rin kasi na madamay ka sa gulo na meron yung pamilya ko eh. Tsaka wala ka namang kailangang gawin. Yung suporta mo pa lang sa akin, sobra-sobra na. Kaya kung hindi man ako sinuwerte na magkaroon ng masayang pamilya, kayang gawa ng paraan yun. Bubuo na lang tayo ng dream family natin. Papadudot mula nang mawala sa bahay si kuya ay hindi na ito nagbigay pa ulit ng pera kay nanay. Kaya naman sa akin na palaging nangungulit ang nanay ko. Nangungumusta naman siya pero bago pa man ako makasagot ay may kasunod na kaagad na hihingi siya ng pera. Kahit nag-uusap na kami at sinusubukan kong makipag-ayos sa kanya ay parang wala pa rin namang nagbago sa relasyon namin. Mas gusto pa rin niyang makasama si kuya. Nabalitaan ko kasi na pinupuntahan niya si kuya sa inuupahan nito at minsan ay naglilinis pa doon. Pero kahit na hindi na nagbibigay sa kanya si kuya ay hindi niya ito pinagsasanitaan ng kagaya sa ginagawa niya sa akin. Hanggang sa pagkakataong yon ay pinapakita pa rin niyang favorite niya si kuya kahit ako na ang sumusuporta sa kanya. Pero noong malapit na ang kasal namin ni Ederlyn, nagulat na lamang po ako noong dumating si nanay sa bahay namin. Umiiyak siya at gustong humingi ng tawad sa mga nagawa niya sa akin. Nalaman ko na itinaboy pala siya ni kuya at ipinahiya sa harapan ng girlfriend nito nang masunog ni nanay nang hindi sinasadya ang kabibili nitong damit. Sino ba naman po ako para hindi ko patawarin ang nanay ko, Papa Dudut? Sa ngayon ay maayos na po ang relasyon naming mag-ina. Natuloy na rin po yung kasal namin ni Ederlyn pero sa halip na gawin naming magarbo ay intimate wedding na lamang po ang pinili naming mag-asawa. At syempre kasama ko po roon ang dalawa kong magulang. Kahit nahiwalay na sila, pinili pa rin nilang maging magulang para sa akin noong araw na yon, kaya hindi ko po yun makakalimutan. Hindi ko man po naayos ang relasyon ko sa dalawa kong kapatid kahit papaano ay gumaan na po ang pakiramdam ko dahil okay na kami ng nanay ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay RJ. Dear Papa Dudut, ang pagiging ina ay isang bagay na hindi ko ipagpapalit sa kahit na ano pa pang bagay sa mundong ito. Dahil para sa akin ang pagiging ina ay isang pribilehyo na pinagmamalaki kong nabigyan ako ng pagkakataon na gampanan. At kahit na medyo challenging ang pagiging isang ina sa isang espesyal na bata, ay nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon dahil pinagkatiwala niya sa akin yon. Ang tulad nitong anghel na dapat kong ingatan, alagaan at pagkamahalin. Pero bago ko po ipagpatuloy ang pagkukwento ay pabati muna ng isang mapagpalang katanghalian sa lahat ng mga kabarangay natin.
Itago niyo na lamang po ako sa nickname ko na Zenny, taga Pasig. 33 years old at dating preschool teacher pero sa ngayon ay full-time mom sa aking 8-year-old daughter na isang awesome kid. At yung bang terminolohiya na ginagamit sa mga batang may autism. Tandang-tanda ko pa ang reaksyon ng mami ko noong nag-decide ako na mag-resign sa pagkaguro taong 2023 para tutukan ang pag-aalaga at pagiging nanay sa aking anak, Papa Dudut. Ewan ko ba naman sa'yo, Zenny? Kung ano-ano na lang talaga pumapasok dyan sa kokote mo. Mami naman, hindi po yun kung ano-ano. Tsaka matagal na naming pinag-isipan at pinag-usapan yun ng asawa ko. Oh, pinag-isipan at pinag-usapan naman pala nila ate. Bakit pa kayo nagagalit dyan, Mami? Pwede ba, Nash? Huwag ka nang sumabad dyan. Hindi naman kita kinakausap eh. Hindi ka man lang ba nanghihinayang, Nak? Wala ka pang 10 taon sa pagtuturo tapos nag-resign ka na kaagad. Ilang beses ko bang dapat sabihin na mas mahalaga ang anak namin kaysa sa pagtuturo ko? Paanong naging mas mahalaga yung anak nyo? Bata pa lang pangarap mo na talagang magturo. Tandang-tanda ko pa nung iniyakan mo pa ako para lang makakuha ng kursong education. Imbis na tungkol sa pagnenegosyo yung gusto kong kunin mo. Pinagbigyan kita kasi kinonsensya rin ako ng daddy mo. O tapos ngayon, basta-basta mo na lang iiwanan kung kailan nandiyan ka na. Hindi niyo po talaga ako naiintindihan, no? Hindi talaga, kasi ang gulo niyo mag-isip nung asawa mo. Paanong magulo sila mag-isip? Gets na gets ko yung point nila ate at kuya kung bakit nag-decide sila ng ganyan. Kayo yung hindi makaintindi dyan, Mami. Sinabing huwag ka sumabad dyan! Nakakainis kasi kayo. Pinagpipilitan nyo pa yung gusto nyo eh. Halata naman kay ate na nahirapan siyang magdesisyon na mag-resign sa trabaho at iwan ang pagiging teacher niya para sa anak nila ni kuya. Pero anak nila kasi yun. At dapat mas mahalaga yung anak nila kaysa sa kahit na anong bagay sa mundo. Andun na tayo sa dapat mas mahalaga. Pero trabaho pa rin yung pinag-uusapan natin dito. Sige nga, kung aalis si Zenny sa pagtuturo, saan siya kukuha ng pera pang suporta sa therapy ng anak nila? Ang gastos-gastos pa naman ng batang yun, naku! Kung makatawag kayo ng bata dyan, parang di nyo apo yung pinag-uusapan dito ah. Tama po si Nash. Bakit ganyan kayo makapagsalita sa anak ko? Anak ko yun. Natural, mahalaga kapakanan niya sa akin at kahit na yung matagal ko ng pangarap na trabaho, handa kong iwanan para lang matutukan yung anak ko. Dami mong sinasabi. Ba't di mo na lang sagutin yung tanong ko, Aber? Tungkol dun sa tanong nyo kung saan kami kukuha ng pera pampatherapy ng anak namin, pinag-usapan na naming mag-asawa yun. Yung mister ko na lang ang magtatrabaho. Magdadagdag na lang siya ng source of income. Tapos yung perang pambayad sa tagapag-alaga sana ng anak namin, maiipon na namin pampatherapy niya. Yun naman pala eh. Ayos na ayos yung naisip nila ate at kuya. Oh, paano naman ako? Ha? Oh, Paano ka ako? Kung mawawalan ka na ng trabaho, di sino na magbibigay ng pera sa akin? Paano na yung pambayad ng bill sa bahay na to? Paano na ako makakabili ng pagkain ko, tiba pang luho? Yan na lang ba ang tingin nyo sa akin? Huwag mo naman sanang masamain, pero nagpapakatotoo lang ako. Kaya nga sana, bago kayo nagdesisyon ng ganyan, kinonsulta nyo muna ako. hayaan nyo na si ate. Kasi matagal na rin naman niya tayong sinuportahan. At kahit na nga nung nagkaanak sila ni kuya, nakasuporta pa rin siya sa atin. Nakikisabat ka sa usapan pero hindi mo naiintindihan yung punto ko? Naiintindihan ko. Kaya nga sabi ko, hayaan nyo na si ate. Palayain nyo naman siya sa mga responsibilidad niya sa atin. Bakit? Sapat ba yung kinikita mo para masuportahan lahat ng pangangailangan natin dito sa bahay? Kasi kung oo, wala nang usap-usap. Ngayon pa lang makakalaya na yung ate mo sa mga responsibilidad niya sa atin. Madali naman akong kausap Papa Dudut, bata pa lamang ay pangarap ko na talagang maging isang teacher. Kaya ngayon ang kursong kinuha ko noong tumungtong ako sa kolehiyo. At sobrang saya ko noong nakapagtapos ako at nabigyan ng pagkakataon na makapagturo sa isang pampublikong paaralan.
Kaya naman malaking dagok din sa akin na mag-resign at iwanan ang pagtuturo. Pero kung para sa anak ko ay wala akong hindi kayang isakripisyo, Papa Dudut. Bukod doon ay pinag-usapan na rin namin ng mister ko ang desisyon kong yon at masaya ako dahil suportado niya ako. Katulad ko ay ayaw na rin niyang ipagkatiwala sa iba ang anak namin. Lalo na may espesyal itong pangangailangan. Tapos ay lumaki na rin po ito. Kaya nga ganoon na lamang ang pagkadismaya ko sa reaksyon at mga sinabi ng mami namin. Tungkol sa desisyon ko, lalo na at hindi naman masama ang intensyon ko kung bakit ko yun ginawa. Sa bagay, mas worried pa siya sa pera na mawawala sa kanya na mula sa akin kesa sa kapakanan ng sarili niyang apo. Buti na lamang ay to the rescue ang kapatid kong si Nash kaya hindi na lumala pa ang pagtatalo naming yon ni Mami. Hindi nga nagtagal, taong 2024 ay nakasampa na sa barko si Nash at siya na ang nagpapadala ng pera kay Mami. Laking pasalamat ko talaga kasi pakiramdam ko ay nakaalis na ako sa pagiging breadwinner ng pamilya namin, lalo na nga at meron na rin akong sariling pamilya na dapat natutukan. Pero dahil sa mga nangyari, ilang buwan din kaming hindi nag-usap ni Mami. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang tumawag siya sa akin, Papa Dudut. Hello? Hello, Zenny. Mi, napatawag po kayo. Oo Eto kasing kapatid mong si Nash, panay pangungulit sa akin na tawagan daw kita para kamustahin. Ayoko nga sana, kasi di ba nagkasamaan tayo ng loob nun? Wala naman po sa akin yun eh. Buti pa sa'yo, wala na yon. Pero kilala mo naman ako. Kahit anak kita, hindi ako ganun kadaling lumimot ng kasalanan. Ano pong kasalanan? Meron po ba akong kasalanan sa inyo? Meron! Ano nga po yun? Basta. Ayoko ng pag-usapan kasi baka madagdagan lang eh. Hindi nga yun ang dahilan ba't ako napatawag, di ba? Sa tono nyo parang napipilitan lang kayo na tawagan ako ah. Medyo. Pero kasi mapilit tong kapatid mo. Gustong gusto na tawagan kita para kumustahin. Nakikita ko naman sa Facebook yung nangyayari sa buhay nyo. Kaya alam kong ayos lang kayo. Hindi naman po lahat ng nakikita natin sa Facebook totoo. Ibig sabihin, hindi totoo na masaya kayo dun sa picture nyo nung nag-mall kayo nung isang araw? Masaya po kami doon. Ang ibig kong sabihin… Dami-dami yung pinuntahan ng magandang lugar tapos kumain pa kayo sa mamahaling restaurant. Paano mo nagagawang kumain ng ganon samantalang yung nanay mo ay di mo makamusta? Noon na lang naman po kami nag-mall eh. Tsaka hindi nyo ba nakita yung nauna kong upload ng picture? Na nasa ospital kami nung nadengge ang anak namin? Parang natatandaan ko, sinend ko pa yun sa inyo sa messenger. Pero hindi nyo man lang sinin. Ha? Sinend mo ba? Opo. Hindi ko nakita eh. Siguro sira messenger ko nun. Kaya pala hindi nyo man lang kinumusta yung apo nyo. Hindi ko nga nakita. Sigurado naman ako nakukumustahin ko yung anak nyo pag nakita ko yun eh. Ikaw talaga. Masyado mo akong kinukonsensya. Ako nga po kinukonsensya nyo dun sa kinain namin sa mall. May pasabi-sabi pa kayo na buti nalunok ko yung mga pagkain ng hindi man lang kayo naiisip kumustahin. Totoo naman eh. Mi, kung magsusumbatan lang po tayo, mabuti pa wag na tayo mag-usap. Nai-stress lang po ako eh. Aba, sa akin ka pa talaga na stress? Hindi ko naman po sinabi sa inyo ako nai-stress. Ganun na rin yon, ako lang naman ang kausap mo. Natural sa akin ka may stress. Hindi ko lang mapigilan. Akala ko kasi gagaan loob ko nung tumawag kayo. Kasi sa wakas nagkausap na po ulit tayo. Ay sana talaga hindi na lang kita tinawagan. Kulit kasi ng kapatid mo. Laging tinatanong kung nag-uusap na raw ba tayo. Wala naman tayong kailangan pag-usapan. Ay! Pero alam mo, buti pa yung si Nash. Ang laki-laki ng perang binibigay sa akin ngayon na nakapagtrabaho na siya sa barko. Mas malaki pa dun sa inaabot mo nung nagtatrabaho ka pa. Dapat pala, imbis na nag-teacher ka, nagtrabaho ka na lang sa barko kahit taga-ayos ng mga kwarto ba tawag doon. Basta, malaki kasi na sweldo. Masaya naman po ako sa pagiging teacher ko.
Tsaka hindi rin naman maliit yung inaabot ko sa inyo noon. Nagkataon lang na mas malaki yung naibibigay ng kapatid ko. Oo, kaya pasalamat ka sa kapatid mo. Kasi inako na niya yung responsibilidad na dapat ikaw ang gumagawa para sa pamilya natin. Nagpapasalamat po ako kay Nash pero grabe naman kayo. Anong grabe dun sa sinabi ko? Na kinukumpara niyo ako sa kanya. Tsaka sinusumbat niyo na naman sa akin yung pagre-resign ko sa trabaho. Tapos lumalabas na hindi kayo marunong magpasalamat sa mga natulong ko noon sa pamilya natin nung nakakapag-abot pa ako sa inyo. Eh kung iisipin, parang wala akong natatandaan na nag-thank you kayo sa akin. Puro na lang kayo reklamo kasi kulang o maliit yung perang na ibibigay ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam nga namang sabihin kung sapat na yung kulang talaga. Sige nga, isipin mo yon. Hirap sa'yo, masyado kang balat sibuyas. Ibababa ko na po yung tawag. Ha? Eh nag-usap pa nga tayo rito. Umiyak po kasi yung anak ko. Pupuntahan ko lang. Bye po, Mami. Ay! Tingnan mo tong babaeng to. Napakabastos! Papadudot, aminado ako na na-miss ko si Mami. Pero kasi siya yung klase ng tao na mataas ang pride. Kaya nga laking gulat ko na tumawag siya sa akin pero nadismaya ako ng kaunti nung nalaman kong sinabihan pala siya ni Nash na kumustahin ako. Ibig sabihin ay hindi niya yon kusang loob na ginawa. Tapos ay hindi ko pa nagustuhan ang patutsyada niya at pagkukumpara sa aming magkapatid. Mahal ko po ang mami namin pero bata pa lamang kami ay meron na talaga siyang kakaibang ugali. Yun yung pagiging bida-bida niya at gusto laging magmukhang iyayamanin kahit na hindi naman talaga kami mayaman. Kaya nga hindi kataka-taka na palagi silang nag-aaway ni Daddy dahil sa ugali niyang yon. Noong graduate ako ay saka naman namatay ang tatay namin dahil sa isang aksidente. Kaya sa akin naatang ang pagiging isang breadwinner. Ako rin ang nagpaaral sa kapatid kong si Nash dahil naubos lang ni Mami ang ipon nila ni Daddy sa kakasugal ng mga panahong yon. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, bukod sa ugaling yun ni Mami na nabanggit ko ay may pagka-prangka rin siya na tipong wala na sa lugar kung magsalita. Katwiran niya kasi ay mas gugustuhin niyang sabihin ang katotohanan kahit masakit kesang magsinungaling o mag-imbento ng matatamis na salita. At kahit nga kaming mga anak niya ay malimit niya noong pagsalitaan ng hindi maganda. At sinasabi niya na mas mabuti sa kanya na manggaling ang mga puna dahil nanay namin siya kesa naman sa ibang tao pa. Buti na lamang at hindi kami nagmana sa kanya ng kapatid kong si Nash. Kasi kung anong prangka at sakit magsalita ng mami namin ay siya namang lumanay naming magsalita ng kapatid ko. Iniisip din namin ang sasabihin bago magsalita at kaya nga paboritong-paborito ako noon ng mga estudyante ko sa preschool dahil mabait daw akong teacher pero makatuwiran. Bagay na pinagmamalaki ko at may tuturing na isang achievement bilang isang guro, Papadudot. Hello, Nash? Hello, Ate Senny. Napatawag ka. May problema ka ba dyan sa barko? Nako, wala naman. Namimiss ko lang kayo ng pamangkin ko. Ito talagang kapatid ko, oh. Bakit? Hindi nyo ba ako na-miss? Grabe, na-hurt naman ako doon. Siyempre, na-miss ka namin. Kaso kakatulog lang ng pamangkin mo. Bukang bibig ka pa naman nun last time. Gusto ko raw maka-video call. Eh hindi naman kita matawagan kasi baka busy ka dyan. Oo, medyo busy lang talaga nitong nakaraang araw. Kaya sayang naman kasi di kami nagkausap. Pero sa susunod, tatawag ako madalas para matsyempohan ko siya nang maka-video call na kami. Salamat kasi hindi mo kami nakakalimutan kahit na malayo tayo sa isa't isa. Lalong-lalo na yung anak ko. Oo naman. Tsaka imposible na makalimutan ko kayo, no?
Excited na nga ako magbakasyon dyan para makita kayo. Ako rin. Mabilis lang naman ang mga araw. Siguradong hindi na lang natin mamamalayan bakasyon mo na. Kaya nga, ngayon pa lang nag-iisip na ako ng pupuntahan natin pag nakapagbakasyon ako. Kaso napipressure ako kay Mami. Bakit? Ang daming lugar na gustong puntahan. Gusto pang mga ibang bansa. Kasi raw yung mga kumare niya nadadala ng mga anak nila doon. Okay lang naman sana pero nagsisimula pa lang naman ako mag-ipon. Tsaka malaki rin yung perang pinapadala ko sa kanya buwan-buwan. Si Mami talaga? Kinonsensya pa ako na bakit daw hindi natin siya magawang spoil. Tapos kinumpara pa ako sa anak ng mga kumare niya. Nalungkot talaga ako nun at nawala sa mood makipag-usap sa kanya. Gusto pa nga akong kausapin at iritan ng kung ano-ano. Kaya nagdahilan na lang ako na dinadayariya. Naaalala ko ganyan din siya sa akin nung tinawagan niya ako para mangumusta. Yan ba yung sinabi kong tawagan ka niya? Oo. Natuwa naman ako kasi tumawag siya pero nung sinumbat na niya sa akin na hindi naman daw niya gagawin kung hindi dahil sa'yo nalungkot at nainis na ako. Naku, pasensya ka na ate. Wala yun. Alam ko naman na concerned ka lang sa amin ni Mami at gusto mo na magkausap kami. Wala namang problema sa akin yun kasi nanay natin siya. Sabi ko nga sa kanya, kinalimutan ko na yung nangyari sa amin nung bago ka palang sumampa sa barko. Kaso mukhang siya yung hindi pa nakakalimot. Pambihira na talaga yung nanay natin. Minsan, napapaisip ako kung sino ba sa ating tatlo ang mas matanda. Ha? Bakit naman? Kasi siya nga yung matanda. Pero kung umasal parang bata. Tapos sobrang maldita pa. Huy, nanay pa rin natin yun. Alam ko naman. Pero hindi lang ako natuwa sa mga sinabi niya sa'yo. Kabilin-bilinan ko pa naman kumustahin ka. Para sana magkaayos na kayo. Pero parang nadagdagan lang sama ng loob mo sa kanya. Hindi ko na nga lang masyadong iniisip. Para hindi ako makapagtanim ng galit. Siyempre nanay pa rin natin yun. Tsaka masama na magtanim ng galit sa sariling magulang. Pero tama ka rin naman sa mga sinabi mo tungkol sa kanya kanina. Daig niya pa yung bata kung umasta. Ay, kailan kaya magbabago si Mami? Yan din nga ang tanong ko. Kasi tayo lang din magkapatid ang nakakapagtyaga sa ugali niya. Oo nga Ngayon ko mas naiintindihan kung bakit madalas silang mag-away noon ni Daddy. Lagi niyang sinasabi na pala-away daw si Daddy. Pero siya rin naman pala ang punot dulo. Tama. Ang hirap pakisamahan ni Mami sa totoo lang. Pero nakakaawa rin naman kasi siya na lang yung nag-iisa nating magulang. Basta ako ngayon na nanay na rin ako, pinapangako ko sa anak ko na hindi ko gagayahin si Mami. Hindi ko siya pagsasalitaan ng masasakit. Kahit na pagiging prangka lang ang tawag niya dun. Hindi ko rin siya ikukumpara sa iba. At palagi kong pupurihin lahat ng mga mabubuti at magagandang bagay na ginagawa niya. Ipagmamalaki ko siya sa ibang tao at ipaparamdam ko sa kanya na mahal ko siya. Yun ang gusto kong kamulatan ng anak ko. Yung lumaki siya sa pagmamahal at hindi sa pangiinsulto. Papadudot, alam naman namin ng kapatid kong si Nash na walang perpektong magulang. At napatawad na namin si Mami sa nagawa niya noong nalulung siya sa sugal dahilan para maubos ang pera na ipon nila ni Daddy. At kahit na paulit-ulit niya akong pinakikitaan ng hindi maganda ay lagi ko pa ring iniisip na ina namin siya ng kapatid ko. At nanggaling kami sa kanya at sa katunayan ay mas lalo kong naiintindihan ang pagiging magulang niya noong naging magulang na rin ako. Kaya nga lungkot lang isipin na kahit pala sa kapatid ko ay hindi pa rin nagbabago ang ugali ni Mami. At mas lumala pa ngayon habang tumatagal. Ewan, hindi naman namin siya pinapabayaan. Ini-spoil namin siya sa abot ng makakaya namin pero kung makapagsalita siya. Kung tratuhin niya kami ay parang kulang na kulang pa rin yung ginagawa namin para sa kanya. Nagpatuloy ang mga araw at sinabi sa akin ni Nash na bibisita raw si Mami sa bahay namin. Request niya para makipagbati sa akin. Hinayaan ko na lamang dahil nakikita kong nag-e-effort ang kapatid ko na magkabati na kami. Hindi nagtagal ay nangyari ngayon nung isang araw ay dumalaw siya sa amin. Sa totoo lang ay mabibilang sa mga daliri kong ilang beses pa lamang siyang pumunta sa aming bahay. Hindi raw kasi niya gustong magstay sa amin kasi mainit at maliit.
Lalo na noong wala pa kaming napapa-install na aircon. Pero hindi naman sobrang liit ng bahay. Sa katunayan ay meron yung 3 kwarto, sala, 2 CR at kusina. Kaya hindi ko alam kung saan napupulot ni Mami yung salitang maliit na para bang may kasamang pang-iinsulto, Papa Dudut. Ito po, Mi. Nag-order po ka ng mga paborito niyong pagkain. Ano-ano ba yan? May kare-kare po, tapos lechon paksiw, sinigang na bangus, tsaka fried chicken. Ang dami naman. Ano ba ako rito, bibigtiin na? Hindi naman po sa ganun, pero syempre, naalala ko lang kayo at yung mga paborito niyong pagkain. Kaso di ko naman to mauubos lahat. Saka bakit ka ba order ng order? Po? Sabi ko, bakit ka order ng order? Sana nagluto ka na lang, nakatipid ka pa. Hindi na po ako nakapagluto. Kasi busy po ako sa pag-aasikaso sa anak ko. Bakit? Naglilikot na naman ba yung bata? Opo. Kaya binabantayan ko. Hindi ka na talaga natahimik dyan sa batang yan. Napakapasaway. Nasasanay naman na po ako sa anak ko tsaka hindi naman siya laging pasaway. Meron lang po talagang oras na malikot siya. Meron lang daw oras. Sa buong pamamalagi ko dito sa inyo puro kalikutan ng anak mo nakikita ko. Tapos napakaingay pa din, nakakarindi sa tenga. Ganyan ba talaga yan? Hindi mo man lang ba sinasaway? Sinasaway ko, pero hindi po yung klase ng saway na pinagagalitan o pinagbabawalan siya. At bakit hindi ganon? Kasi nga po… Kasi magtatampo, sasama ang loob. Alam mo, manang-mana talaga sa'yo yung anak mo. Masyadong balat sibuyas. Mami naman! O bakit? Hindi po balat sibuyas ang anak ko. Kung sakali naman na mag-react siya ng ganon, hindi po niya yung kontrolado. Sa bagay, medyo maluwag pala tornilyo niyang anak mo. Ano pang sinabi niyo? Ang sabi ko, maluwag ang tornilyo niyang anak mo. Ano ba yan? Maglinis ka nga ng tenga mo, Zenny. Malinis po ang tenga ko, Mami. Kung may marumi man dito ay yung bunganga niyo. Anong sinabi mo? Napakabastos mo naman sa akin. Kayo po yung una ng bastos. Una, nagre-reklamo kayo sa mga pagkaing in-order ko. Masasarap naman yan. Tsaka mga paborito nyo pa. Tapos bigla-bigla nyo na lang sinabihan na maluwag ang tornilyo ng anak ko. Alam nyo namang may kondisyon siya. Oh, yun na nga yun. Maluwag ang tornilyo. May tamang tawag po ron. At hindi yung pagiging maluwag ang tornilyo. Sus! Ang dami niyong pauso. Nung unang panahon kung hindi sinto-sinto, maluwag ang tornilyo ang tawag dyan? Wala na po tayo sa sinaunang panahon. Baka nakakalimutan yung 2024 na ngayon. Hindi ko nakakalimutan kung anong taon na ngayon, no? Akala mo sa akin nag-uulyanin na? Hoy, para sa kaalaman mo, 61 years old pa lang ako. Hirap sa'yo, nasabihan ka lang ng totoo, nagagalit ka na agad. Ganyan na ba mga kabataan ngayon? Asartalo? Pikon? Hindi po ako pikon. At hindi tayo nag-aasaran dito. Tsaka winelcome ko kayo ng maayos dito sa bahay namin. Tapos kanyan lang isusukli nyo sa akin. Hindi ko naman talaga gustong pumunta dito sa bahay nyo, no? Yung kapatid mong si Nash ang mapilit. Nananahimik ako dun sa bahay tapos gustong-gustong bumisita ako rito. Aba, tinakot pa ako na hindi magpapadala ngayong buwan kundi raw ako pupunta dito sa inyo? Naiintindihan ko po kung bakit gustong-gusto ni Nash na pumunta kayo rito sa bahay. Siyempre, para makapag-bonding tayo. Kaya nga pinaghandaan ko talaga yung pagdating nyo. Hindi lang ako nakapagluto. Pero nag-effort akong umorder ng mga paborito nyong pagkain na hindi nyo man lang na-appreciate. Kayo po ba naiintindihan nyo yung intensyon ng kapatid ko? Kung bakit niya ginagawa sa atin to? Hirap sa inyo masyado kayong ma-pride. Na wala na sa lugar ay anak nyo naman ako. Hindi po ako ibang tao para ganyan ninyo. Kahit naman sa ibang tao, ganito ako Saka matagal na mataas ang pride ko. Mas mataas pa sa bubungan ng bahay nyo. Sinabi nyo pa. Aba talaga namang sinangayunan mo pa nga? Kaysa namang kontrahin ko, di ba? Tsaka kakasabi ko lang na masyado kayong ma-pride na wala na sa lugar. Sana talaga din na lang ako pumayag na pumunta sa bahay nyo. Sana nga po, hindi na lang kayo pumunta rito kung hindi nyo rin pala magagawang iwan sa bahay. Yung ugali nyong yan. Nakakalungkot.
Kasi akala ko po makakapag-bonding na tayo. Papadudot, noong nalaman kong bibisita si Mami sa bahay namin ay na-excite ako at masaya ako na ibinalita yon sa mister ko. At kahit pati siya ay natuwa na pupunta ang Mami sa bahay. Nagtanong nga siya sa akin kung magluluto ba ako ng espesyal, lalo na yung mga paboritong putahe ng nanay ko. Pero ang sabi ko ay plano ko na umorder na lamang sa labas dahil matrabaho yon at walang titingin sa anak namin. Hindi naman ako kinontra ng mister ko, lalo na rin at hindi rin naman niya ako matutulungang mag-alaga sa anak namin. Kasi nga may pasok siya sa trabaho ng araw na yon. Pero sinigurado ko naman na umorder ako ng mga pagkain na paborito ni Mami mula sa paboritong restaurant niya. Kaya nga nung hindi niya na-appreciate yung ginawa ko, ay gano'n na lamang ang lungkot ko, Papa Dudut. Pinalalabas niya na wala akong talent sa pagluluto kaya bumili na lamang ako sa labas. Tapos, ininsulto niya pa ang anak ko. Bagay na nagpapanting sa tenga ko. Ang sakit-sakit noon para sa akin at mas nadagdagan lang ang sama ng loob ko sa sarili kong ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sa kabila ng lahat ay pilit kong sinantabi ang mga hinanakit at sama ng loob ko sa mami ko. Dahil may mas importante akong bagay na dapat pagtuunan ng pansin. At yun nga ang anak namin ng mister ko. Sa totoo lang ay hindi madali ang magkaroon ng anak na espesyal ang kondisyon. Walang araw na hindi nagiging extra challenge lalo na kapag sinusumpong siya. Pero sa kabila ng lahat ay sobrang saya ko kasi nagagampanan ko ng maayos at mabuti ang pagiging nanay sa anak namin. Doon ko nga mas lalong na-appreciate, Papa Dudut, ang sarili ko at ang iba pang nanay dyan. Lalo na yung katulad kong merong anak na may autism. At buti na lamang kahit na wala akong masyadong suporta at tulong na nakukuha mula sa aking sariling ina, ay nandyan naman ang kapatid kong si Nash para mangumusta at umalalay sa amin, sa pamilya ko. Hello, Nash. Hello, Ate Senny? Hi, kumusta ka naman dyan sa barko? Okay lang. Masaya na malungkot. Masaya kasi marami kaming bansa na pinupuntahan. Pero malungkot dahil malayo naman ako sa inyo. Ikaw talaga. Malapit ka na rin namang umuwi, di ba? Sabi mo dito mo plano magpasko at bagong taon. Oo, kaya nga excited na ako. Parang gusto ko nang hilahin ng mga araw para lang dumating na yung bakasyon ko. Gustong gusto ko na kayong makita. Lalo na yung pamangkin ko. Miss na miss ka na nga nung anak ko. Panay banggit sa pangalan mo, hindi niya makalimutan na ipapasyal mo raw siya sa museum pag nagkita kayo. Alam mo naman yung batang yun nahihilig sa history at geography. Kaya nga naisip ko siya agad nung nakapunta na ako sa mga bansa na palagi naming pinag-uusapan na gusto niyang puntahan paglaki niya. Ay, sana talaga kasama ko kayo rito, ate. Yun bang nakakapamasyal tayo bilang pamilya at hindi nagtatrabaho? Hayaan mo. Alam ko naman na matutupad din yan sa susunod eh. Kung hindi ngayon, siguradong meron pang susunod. Pinag-iipunan naming mag-asawa yung birthday ng pamangkin mo. Gustong gusto kasi no na mamasyal imbes na mag-party. Naisip ko, okay lang dahil mas matrabaho naman yung pagpapaparty kesa pamamasyal. Tapos kakain na lang din kami sa labas. Alam mo, mas practical nga yan. Pero kailan nga ulit yung birthday ng pamangkin ko? Sa January na, no? Sorry, di ako masyadong magaling sa dates. Alam mo yan. Alam ko naman yon. At tama ka na sa January na. New Year siya pinanganak. Ano ka ba ang dali tandaan nun? Malaking blessing din talaga kahit na binigay siya sa amin ng Diyos na may espesyal na kondisyon. Hindi naman nakabawas sa pagiging blessing niya sa pamilya natin yung espesyal na kondisyon niyang yun. Para sa akin, mas lalo lang siya naging blessing. Buti ka pa ganyan tingin mo sa anak ko. Si Mami kaya? Ay, oo. Nakwento nga niya yung nangyari nung pumunta siya dyan sa inyo.
Sorry ate ha. Sorry saan? Kasi pinapunta ko pa siya dyan. Umaasa kasi ako na makikita ni mami yung nakikita ko. Lalo na sa anak mo. Kung gaano siya kabait, katalino, mapagmahal at malambing na bata. Naiintindihan ko naman na mabuti yung intensyon mo eh. Kaya hindi ka dapat mag-sorry. Tsaka sinabi ko kay mami na gusto mo lang din kaming makapag-bonding. Kaya pinapunta mo siya sa bahay. Pero kakaiba rin kasi si mami. Parang walang sandali na hindi siya nakakahanap ng pwedeng ipintas sa akin, sa anak ko, sa pamilya ko at sa bahay namin. Puro hindi magagandang bagay yung lumalabas sa bibig niya. Nabanggit nga niya sa akin na sinagot-sagot mo siya noon. Grabe yung reklamo niya. Para siyang batang nag-aalburuto kasi inagawan ng candy. Pero natatawa na lang ako nung pinakikinggan ko siya. Ha? Bakit ka naman natatawa? Kasi ang satisfying lang sa tenga ng mga sagutan mo. Satisfying ka dyan. Mali pa rin naman na sumagot sa magulang, di ba? Nandun na tayo. Pero hindi naman sila palaging tama eh. Kahit na magulang ka pa, hindi pa rin tama na manginsulto ka ng kapwa mo o magsalita ng masama tungkol sa isang tao. Lalo na't wala namang ginagawa sa'yo. Tapos anak at apo mo pa. Ang sahol kaya nun. Kaya nga minsan naiinggit ako sa mga taong kasundo niya, lalo na yung mga kumare niya. Napapasabi na lang ako na buti pa sila close. Tapos tayong mga anak madalas nakakairingan niya. Alam ko naman na walang perpektong pamilya pero hindi ko na maalala kung kailan nagpakananay sa atin si Mami. Ikaw ba, tanda mo pa? Parang nagpapakananay lang naman siya sa akin pag magpapadala na ako ng pera o kung may hihingin siyang pabor. Tapos sa mga araw na wala siyang kailangan, hindi niya rin ako maalala ang kamustahin. Sobra naman yun. Ganyan din naman siya sa'yo nung nagtatrabaho ka pa, di ba? Oo, pero hayaan na siguro natin si Mami. Mahirap turuan ng mga matatanda. Akala nila ay naaapi sila o nagmamarunong sa kanila lalo na mas bata yung nagtuturo. Alam mo, ang dasal ko na lang gabi-gabi sa Panginoon na hipuin niya ang puso ni Mami para naman makapagbagong buhay na. Wala namang pinapanganak na perpekto, pero nasa tao pa rin ang pagbabago. At sana magbago si Mami sa mabuti at hindi sa masama. Papa Dudut, hindi lang ako nagpapasalamat sa Diyos dahil meron akong mabuting asawa, thankful din ako sa Kanya dahil meron akong mabait at maalalahaning kapatid sa katauhan ni Nash. At kahit nga nasa malayo siya ay hindi pa rin niya kami nakakalimutan ng pamilya ko. Lalo na ang pamangkin niya na mahal niya. Naalala ko na grabe ang iyak niya noong hinatid namin siya sa airport at habang nagpapaalam sa anak ko. Mami-miss daw kasi niya ito. Sobrang close kasi nila. Lumipas sa mga araw, binalita sa akin ni Nash na may sakit daw si Mami kaya naman nag-worry ako ng husto. Lalo na at wala pa naman siyang kasama sa bahay namin. Kaya nga dali-dali kaming nagpunta doon ng anak ko para bisitahin siya. Pero bago kami umalis, ay may drawing na ginawa ang anak ko para iregalo sa kanyang lola. Natuwa naman ako at na-excite na maibigay niya yon ng personal sa nanay ko. Pagdating namin sa bahay niya, laking dismay ako dahil iba ang nangyari, Papa Dudut. Sobra na po kayo sa anak ko, Mi! Oh, ano bang ginawa ko sa anak mo? Para sa kaalaman mo, hindi ko siya pinalo o pinagmalupitan kaya umiyak yun, no? Baka mamaya makasuhan pa ako ng child abuse nang wala sa oras. Hindi nyo nga pinalo! Hindi nyo nga pinagmalupitan pero pinagsalitaan nyo naman na masakit kaya umiyak siya! Ha? Ano ba sinabi ko? Sinabi ko lang naman yung totoo. Kasalanan ko ba kung nasaktan siya? Di ko naman kontrolado mararamdaman ng anak mong balat sibuyas. Hindi nyo nga kontrolado pero sana naisip nyo man lang. Ang tawag doon konsiderasyon. Hey, alam ko tawag doon, no? Tingin mo sa akin, Bobo? Siguro nga ganyan talaga kayo. Ay, anak ng tinapa! Ikaw pa lang ang anak na tinawag na Bobo ang sarili mong ina. Napakasama na ugali mo. Kung ako masama na ang ugali dahil lang sa bagay na yan, kumusta naman kaya kayo? Ha? Ano ba
pinagsasabi mo dyan? Sa dami ng mga masasamang sinabi niyo sa akin, kay Nash, sa asawa ko, sa bahay namin at ngayon naman sa anak ko, malamang na nasa inyo na ang korona ng pagkakaroon ng matabil na dila. Kung makapagsalita kayo, wala na kayo sa lugar. Akala niyo kung sino kayong perpekto? Alam ko na hindi ako perpekto, no? Saka kailan pa naging wala sa lugar ang pagsasabi ng totoo? Hirap sa inyo, masyado kayong maramdamin. Para kayong hindi nag-mature, masyadong matampuhin. Anong matampuhin? Anong hindi nag-mature? Baka kayo ang hindi nag-mature. Sa tanda kong to, hindi pa pala ako mature? Opo, kasi kung mature kayo mag-isip, hindi nyo pagsasalitaan ng masama yung anak ko. Hindi nyo sasabihin na pangit yung drawing niya, na mabuti pang itapon na lang kaysa ibigay sa inyo. Kasasabi ko lang na ginawa niya yung para iregalo sa inyo. Ano bang magagawa ko? Kung pangit talaga. Saka ayoko nga nun, no? Regalo-regalo ka dyan hindi ko naman birthday. Anong gagawin ko doon? Kalat lang yun sa kwarto ko. Hindi talaga kayo marunong maka-appreciate ng mga bagay na binibigay o ginagawa sa inyo. Bakit mo ba ako sinisigawan? May sakit na nga yung tao. Kasi sumasobra na kayo. Napakawalang konsiderasyon nyo. Tapos kapag pinagsasabihan kayo o sinasaway, lagi niyong dinadahilan na nagsasabi lang kayo ng totoo. Para sa kaalaman nyo, hindi sa lahat ng oras kailangan sabihin ng totoo. Kung makakapanakit lang kayo ng ibang tao, lalo na sa katulad ng anak ko. Bata pa yung sinabihan nyo ng masakit na salita. Anak ko! Apo nyo pa! Kahit sinong bata, may espesyal na kondisyon o wala, hindi deserve na pagsalitaan ng masakit ng lola nila. Bakit naman hindi? Nung araw ganyan naman magsalita ang mga matatanda sa amin, tapos di naman kami nasasaktan. Hindi ako naniniwalang hindi kayo nasasaktan. Aba, sinasabi mo ba na sinungaling ako? Opo, kasi kung hindi kayo nasasaktan, di hindi rin kayo magre-react sa mga pagsagot-sagot ko sa inyo. Kaso nasasaktan din kayo, kaya nagagalit kayo ng ganyan. Alam mo naman pala na nagagalit ako, tapos sinasagot-sagot mo pa ako. Alam ko na masamang sumagot sa magulang. Pero sana alam nyo rin ang limitasyon nyo bilang magulang. Hindi nyo pwedeng gamitin sa lahat ng oras na nanay namin kayo ni Nash. O mas matanda kayo sa amin. Para idahilan na alam nyo na ang lahat. Kaya nasabi ko na parang kayo ang hindi nag-mature sa amin kasi ganyan pa rin ang pag-uugali nyo. Bakit kaya hindi nyo subukang magbago ng pag-uugali? Para naman magkasundo-sundo na tayo. Kung iisipin nyo kasi, hindi lang kami ng kapatid ko yung palagi nyong kairingan at tinuturing na kaaway. Pati na rin yung mga iba natin mga kamag-anak. Kung tutuusin, mas kasundo nyo pa yung mga kumare nyo. Mabuti sana kung nalalapitan nyo sila sa oras ng kagipitan. Eto nga nagkasakit kayo, walang dumalaw sa inyo rito sa bahay ni isa. Kami na nga lang ng anak ko ang pumunta. Tapos ganyan nyo pa kami tratuhin. Sobra naman po yata yun. Sobra naman po kayo. Papa Dudut, hindi na nakaimik si Mommy sa mga sinabi kong yon at nakita ko na lamang na napabuntong hininga siya. Tapos ay sunod-sunod na yung ubo niya, kaya nag-worry naman ako. Inasikaso ko siya, bagay na hindi na niya tinanggihan. Totoo naman lahat ng mga sinabi ko tungkol sa mga kumari niya na wala man lang pumunta sa bahay para kumustahin siya. Buti na lang talaga at binalita sa akin ni Nash ang kondisyon ni Mommy at napuntahan agad namin siya. Pinagluto ko rin ang Mommy ng lugaw at pinakain. Tapos ay pinainom ko siya ng gamot at maya-maya lang ay nakatulog na siya. Nanood na lamang kami ng TV ng anak ko sa sala hanggang sa makatulog siya at pagkatapos ay naglinis na ako ng bahay namin. Habang ginagawa ko yon, ay nakokonsensya ako sa mga sinabi ko sa mami ko pero may bahagi ako sa aking isipan na nagsasabi na tama lang din na prinangka ko siya para ma-realize niya na sumosobra na siya. Kami lang ba ng kapatid kong si Nash ang may nanay na katulad ng nanay ko? Mahal pa rin namin siya, Papa Dudut, pero sana'y magbago na siya. At tama ang kapatid ko na magbago siya sa mabuti at hindi sa masama dahil marami pa kaming pangarap sa buhay na gusto naming kasama siya. Sa kasalukuyan ay hindi na ganong kamaldita si Mami. Feeling ko ay tinablan siya sa mga sinabi ko sa kanya noong may sakit siya at nakita niya ang importansya ng pamilya na siyang nandyan at maasahan sa oras ng kagipitan.
Kasabay noon ay hindi pa rin ako humihinto sa pagdarasal na sana'y tuluyan na kaming magkasundo dahil hindi pa naman huli ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zenny.